Mahigit 20 milyon na kalalakihan, kababaihan at mga bata ang naging biktima ng human trafficking. Subalit, alam niyo ba kung ano talaga ito? Sa isang maliit at matahimik na bayan, ang mga tao ay nangangarap. Subalit hindi lahat ng kanilang pangarap ay matutupad. Ang human trafficking ay pananamantala sa pangarap ng isang tao at pag-akit upang gamitin sa kapakanan ng nananamantala. Paano nila ito ginagawa? Ang human trafficking ay hindi nagaganap ng agaran. Ito ay isang proseso. Ang unang gawain ng isang human trafficker ay ang pangangalap ng biktima, pagdadala sa kanila patungo sa lugar na kung saan sila ay aabusuhin, pagtatago sa mga otoridad, at pagtanggap ng mga biktima mula sa iba pang mga ngalakal. Bakit hindi tumatakbo at humihindi ang mga biktima? Dahil ang mga human trafficker ay gumagamit ng iba't ibang paraan, gaya ng pananakot o pagpilit sa biktima na gawin ang gusto nila, pagdukot o paglinlang sa biktima at pang-aabuso. Minsan, ang human trafficker ay nangangako ng maliit na bayad o benepisyo upang makipagtulungan ang biktima. Bakit ito ginagawa ng mga human trafficker? Ang pakay nila ay pagsasamantala. Ang trafficker ay nananamantala ng kanilang biktima para sa pangsariling kita at kapakinabangan. Ito ang human trafficking. Sinabi ng kapitbahay ng taong ito na mayroong magandang trabaho para sa kanya sa isang ligtas na konstruksyon at babayaran siya ng malaking pera. Sa pamamagitan ng maraming pera ay matutupad na ang kanyang mga pangarap. Siya ay pumayag na kunin ang inalok na trabaho. Matapos ang ilang araw, sinundo at isinakay siya ng kaibigan ng kanyang kapitbahay patungo sa lugar ng konstruksyon malayo sa kanilang bahay. Ang taong ito ay agad na pinagtrabaho ng walang pagsasanay o kagamitan para sa pananggalang. Walang sapat na pagkain at inumin at madalang na pahinga. Pagkatapos ng maraming buwan, siya ay binayaran ng maliit na bahagi ng naipangako sa kanya. Ang taong ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay narekrut ng kanyang kapitbahay at nalinlang sa pag-aakala na siya ay magkatrabaho sa isang ligtas na konstruksyon at may sapat na bayad. Sa halip, siya ay sapilitang pinagtrabaho ng mahabang oras sa hindi ligtas na lugar at halos walang bayad, habang ang iba ay nakinabang sa pananamantala sa kanya. Isang araw, habang naghahanap ng trabaho sa internet, ang babaeng ito ay nakakita ng oportunidad na makapagtrabaho sa restaurant sa isang malaking syudad. Naging matagumpay ang kanyang aplikasyon at inayos ng kanyang employer ang kanyang pagbiyahe. Siya ay sinalubong sa paliparan at dinala sa isang bahagi ng lungsod na hindi ayon sa kanyang inaasahan. Huminto ang sasakyan sa isang gusali, isinara at ikinandado ang pinto. Siya ay pinilit na gumawa ng mga sexual na akto na labag sa kanyang kalooban. Siya ay nakakulong. Ang babaeng ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay dinala ng trafficker mula sa paliparan patungo sa lugar ng kanyang trabaho. Nang siya ay dumating sa lugar ng pagtatrabahuan at nalaman na ito ay hindi trabaho sa restaurant, inasahan niya na siya ay gagamitan ng lakas at dahas ng kanyang trafficker upang manatili siya doon. Siya ay pinagsamantalahan at pinilit para gumawa ng aktong sexual. Habang bakasyon sa eskwela, ang 14 na gulang na batang ito ay nilapitan sa lansangan ng isang mukhang magpagkakatiwalaang babae. Sinabi niya na siya ay nangangailangan na manggagawa sa kanyang pabrika. Pinangakuan niya ang bata na bibigyan ng maraming pera. Dinala at ipinakilala ng bata ang babae sa kanyang mga magulang at natuwa sila sa alok nitong trabaho. Siya ay magkakaroon na ng ipon para sa kanyang pag-aaral. Siya ay dinala ng babae patungo sa kasunod na lungsod. Huminto sila sa isang lumang gusali at may isang tao na naghihintay na sa kanya. Habang siya ay pinapapasok sa gusali, agad na umalis ang babae. Ang pabrika ay hindi kahintulad sa inilarawan ng babae. Maraming tao ang nagtatrabaho, kasama ang maraming bata. Siya ay nagtrabaho sa buong maghapon at pagkatapos ng maiksing oras na pagtulog, siya ay nagsisimula muli. Hindi ito ang kanyang inaasahan. Siya ay nangulila sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi pa din siya nakakatanggap ng sweldo o kaya ay pinapayagan na makatawag sa kanyang pamilya. Siya ay nakulong. Ang batang ito ay biktima ng human trafficking. Siya ay nalinlang ng babaeng nakausap niya sa lansangan. Siya ay tinanggap ng trafficker noong siya ay dumating sa pabrika at pinagsamantalahan sa pamamagitan ng sapilitang paggawa
sa patahian. Ang sinumang may edad 18 taong gulang pababa, ang akto at layunin ay sapat na upang maging legal na kaso ng human trafficking. Ang pag-intindi na ang human trafficking ay hindi nangyayari ng agaran, bagkus ito ay isang proseso ng akto, paraan at layunin ay makatutulong upang mas makilanlan ang mga naging biktima at malaman ang kalakaran ng trafficking. Ang mga tao ay nangangarap at naghahanap ng oportunidad upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ang human trafficking ay nangyayari sa ating paligid. Malalaman mo ba ito kapag nakita mo? Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang website ng IOMX sa iomx.org. Ang video na ito ay may sensitibong nilalaman na maaaring maging nakakabahala para sa mga manonood. Sa bayan namin, ang mga bata ay sinisigurado naming ligtas. Sila ay inaalagaan, pinoprotektahan, at binabantayan. Ang mga anak ko ay parang anak na rin nila. Ang mga anak nila ay parang anak ko rin. At habang naririto ako, ipinapangako kong walang masamang mangyayari sa kanila. Bilang isang komunidad, iisa ang aming responsibilidad. Kaya naman, nagtutulungan kami at sama-samang pinoprotektahan ang bawat bata sa aming bayan. Pero teka, bakit may parang kakaiba? Napasok ba ng USAEC ang barangay natin? Di pwede yan. Di dapat palampasin. Kahit duda pa lang, dapat i-report agad natin. Di tayo papayag na madagdagan pa ang mga biktima. Gagawin natin ang lahat para matiyak na ni isa sa ating mga anak walang mapapahamak. Sa taong 2022, isa sa 100 batang Pilipino ay biktima ng pang-aabuso para lumikha at magbenta ng child sexual exploitation material. Madalas itong pinatawag na show, chat, cybersex o child porn. Mga tawag na hindi akma sa totoong madadanap na pang-aabuso sa bata. Dahil ang totoong tawag dito ay online sexual abuse o exploitation of children o USAEC. Ang pang-aabusong ito ay nagdudulot ng matinding trauma sa mga batang biktima. Walang lugar dapat ang krimeng ito sa bansa natin. Kaya't samahan niyo kami at pagtulungan natin wakasan ito. Di dapat ito usaping pampamilya lang. Dahil ang labang ito ay para sa kinabukasan ng ating lipunan. Kahit pinakamaliit na senyales lang ang makita, i-report agad. Maaaring mga batang nagkukumpulan sa isang bahay, doble-dobleng koneksyon ng internet, pamilyang dati walang-wala, biglang magarbo ang pamumuhay, o pagbabago sa kilos ng bata gaya ng pagiging balisa, pagkakaroon ng takot sa ibang tao, laging natutulog, o maging ang pagkakaroon ng pasa o sugat na hindi maipaliwanag. Importante ang bawat detalye, kaya huwag matakot magsalita. Kung may duda, i-report ka agad. Mga otoridad na ang bahala. Responsibilidad nating magsalita para sa kanila. Tayo ang boses ng isa't isa. Dito sa bayan namin, tahimik pero di kami tatahimik. Di kami titigil. Sama-sama, pagtutulungan namin hanggang sa kahuli-hulihang bakas ng karahasan, tatanggalin at lilinisin namin. Sama-sama nating wawakasan ng USAEC hanggang sa kahit pinakamaliit na bahid, siguradong wala sa bayan namin. Ganito sa bayan namin. Sana sa inyo rin. Bayan mo ng bahid ng USAEC para sa isang bansang ligtas sa USAEC. Iisang nasyon, iisang aksyon. Kung may kahina-hinalang kaso ng USAEC sa inyong lugar, magsumbong o tumawag sa lokal na otoridad. Minsan, may mga taong nagpo-post ng mga sexual na litrato ng mga bata na hindi kailanman dapat i-share. Sa tuwing ang litrato o video ay na-share or nare-reshare, kahit na upang maghayag ng galit, takot o pagkagulat, ang batang nasa litrato ay lalo lamang napapahamak. Illegal ang pag-share ng mga ganitong litrato. Ang pag-like, comment, o kaya ang pag-share nito ay lalo lamang nagdudulot ng kapahamakan sa bata. Pero makakatulong ka.
Kapag makita mo ang ganitong mga image o video sa Facebook, i-report ito. Tulungan ang mga bata. Report it. Don't share it. Kanina, tinawag na naman ako ni Miss Martin. Kasi ang ingay ko daw. Guys, ang hirap naman ng fraction homework ko. Tingnan nga, madali lang yan. May recital kami kaya ang daming practice. Tatampo na nga ako sa'yo kasi hindi na tayo halos nakakapag-usap. Naman eh. Siguro, ikaw ang star doon, ano? Ano costume mo? Pakita naman. Nahihiya ako eh. Sige na. Please. Nak, dinner's ready. Sige po, Dad. Susunod na po ako. Okay. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at paglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya, at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain,
kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-ampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembrong Interagency Council Against Trafficking. Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo muli sa isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating Human Hindi Laruan webinar series. Ako po si Carmela mula sa Commission on Filipinos Overseas at ako po ang inyong host ngayong umaga sa ating webinar na pinamagatang #Internet Safety Be Your Priority. Ang webinar po natin ngayon ay isinasagawa rin bilang pag-unita sa pagdiriwang ng Safer Internet Day na ginanap po noong ika-11 ng Pebrero ngayong taon. So tayo po ngayon ay napapanood sa ating 1343 Live YouTube page at official Facebook pages ng Commission on Filipinos Overseas at 1343 Action Line Against Human Trafficking. Inaanyayahan po namin kayong lahat na mag-like, share at mag-subscribe sa aming social media pages. At huwag din po natin sanang kalimutang gamitin ang mga hashtags na naka-flash po sa inyong mga screen, especially po ang #HHL2025 Internet Safety, #BreakAllChains, #Human Hindi Laruan, at #1343 Action Line Against Human Trafficking sa inyong pag-share. Para naman po sa kaalaman nating lahat, ito po ang magiging takbo ng ating programa sa araw po na ito. Tayo po ay magsisimula sa isang panalangin at pagkanta ng pambansang awit at bagong Pilipinas hymn. May mga kaunting paalala rin po para sa ating mga webinar na susundan naman po ng pampungad na mensahe mula sa ating chairperson ng CFO. And after that, pag-uusapan na po natin ang tungkol sa internet safety na may kaakibat pong Q&A portion and awarding ng e-certificates sa dulo po ng ating seminar. So ngayon po, simulan na natin ang programang ito sa isang panalangin na susundan po ng ating pambansang awit at bagong Pilipinas hymn.
ihanda ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay sumasamba sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. O Diyos, aming manlilikha, kami ay nagsama-sama ngayon upang pagyamanin pa ang aming mga kaalaman tungkol sa pagsugpo sa human trafficking. Gabayan mo nawa kami sa aming programa upang magamit namin ang aming mga bagong kaalaman sa pagtulong sa aming mga kapwa. Nawa kami ay iyong bigyan ng proteksyon mula sa mga sitwasyong aming kakaharapin at biyayaan ng kalakasan ng katawan at karunungan upang malampasan ang mga pagsubok na aming kakaharapin. Dinarasal namin na ang bawat tao ay mailayo mula sa masasamang balak ng mga traffickers. Nawa sila at ang kani-kanilang mga pamilya ay iyong dalhin sa direksyon ng liwanag at iyong pagmamahal. Punuin mo kami ng banal na espiritu upang ang aming talakayan at programa ay makatulong sa nakakarami. Salamat Ama sa araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Matupad nawa ang iyong kalooban sa amin. Samo at dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ang sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad ko'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan ang may di maghihinig. Luman ang araw ng walhagin pagsingka, buhay langit sa piling ko. Ang inigaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panahon na ng pagbabago, dahil sa'yo ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang
sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang husay at lakas, kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Manangtay, pagbabago, tunay natin ay gawing maaliwalas. Okay? So, bago po tayo tumungo sa ating talakayan, mayroong konting paalala lang po kami sa inyo para sa ating webinar na mababasa po ninyo sa ating mga screen. So, una po, maghanda tayo ng lapis, ballpen at papel para sa mga importanteng bagay po na nais nating tandaan, no? Pero pwede rin naman natin siyang screenshot. Pangalawa po, dahil ito ay isang online event, posible po na tayo ay magkaroon ng mga technical na problema at kung sakali pong mangyari yun, manatili lamang pong nakasubaybay at ito po ay aming aayusin. And kung kayo naman po ang nawala or aksidenteng na-exit sa Facebook Live or sa YouTube stream, hanapin lamang po ang CFO o 1343 Action Line Facebook page or 1343 Live YouTube page. At ang Facebook Live po na ito ay marirecord ng automatic sa Facebook at pwede itong panoorin muli. Ang inyong mga katanungan mula sa registration ay aming sasagutin sa Q&A portion. At sa mga hindi naman po nakarehistro, bukas pa rin po ang ating registration link na makikita sa 1343 Action Line Facebook page. And matapos po ang webinar, makakatanggap po tayo ng electronic certificate pagkatapos pumpunan ang feedback form. Para naman po buksan ng ating webinar, ating pakinggan po ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas, Secretary Dante Clink Ang II, para sa pampungad na mensahe. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa ngalan ng Commission on Filipinos Overseas, ikinalulugod namin ang inyong pagdalo sa isa na namang panibagong serya ng Human Hindi Laruan Anti-Trafficking Webinar. Sabi nga ni Carmela, ginunitahan noong ika-11 ng Pebrero 2025 ang Safer Internet Day for Children Philippines. Ito ay alinsunod sa Presidential Proclamation 417 na nagsusulong na mas ligtas na paggamit ng internet para sa lahat, lalo na sa mga kabataang Pinoy. Ayon sa IJM Scale of Harm National Prevalence Study, isa sa 100 batang Pinoy ay nabibiktima ng trafficking para sa pagpapalaganap ng mga material na may temang sexual na pang-aabuso. Nakalulungkot din malaman na ang ganitong gawain na trafficking ay laganap sa buong bansa. Ang webinar natin ngayon ay tatalakay tungkol sa kung paano tayo magiging ligtas sa paggamit ng internet. Isa ito sa mga usapin na nakakaapekto sa atin dahil sa panahon ngayon, lahat ng tao ay gumagamit ng internet. Lalo na ng social media tulad ng Facebook, TikTok, at marami pang iba. Kami ay nagpapasalamat sa ating panauhin mula sa Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Bureau,
sa kanilang pagtugon sa ating paanyaya upang mabigyan ng kaalaman ang ating mga manonood tungkol sa internet safety. Kami din ay nagpapasalamat sa inyong suporta sa webinar na ito. Naway makatulong sa inyo ang ating programa at maprotektahan na natin ang bawat isa laban sa scammers, cyberbully, traffickers at sa kanilang mga gawain. Lagi po nating tandaan na ang laban sa human trafficking ay laban nating lahat. Makiisa tayo sa laban kontra human trafficking, iisang nasyon, iisang aksyon. Sa bagong Pilipinas, tapusin ang human trafficking ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary Ang, sa inyong mensahe para po sa ating mga manonood. Bago naman po natin ipakilala ang ating speaker, kami po ay nag-survey sa ating mga participants, no, kung alam po ba nila kung ano ang internet safety. At ayon po sa ating mga natanggap na responses, ayan, more than 60%, no, or halos 70% na po ang pamilyar sa ibig sabihin nito. Siguro po ay halos dahil lahat tayo ay gumagamit na ng internet araw-araw, ay medyo nagiging aware na din tayo, no, kung paano ba ito ligtas na gamitin para na rin po sa ating kapakanan. And pangalawa, tinanong din po natin sila kung meron po ba silang alam na policy or ordinansa sa kanilang lugar o organisasyon tungkol sa internet safety. And ayon po sa kanila, kung makikita po natin, medyo hati po ang responses natin, halos 50-50 din po sila. And possible naman din po na yung mga sumagot na wala, or meron naman po talaga or hindi lang po sila aware kung ano ito or kung meron ba talaga. So ngayon po, para mas mabigyan pa tayo ng impormasyon kung paano po magiging ligtas ang ating paggamit sa internet, nais po namin ipakilala sa inyo ang ating pananguhin from the Department of Information and Communication Technology Cybersecurity Bureau, Ms. Maricar Magpili. Magandang umaga po, Ms. Maricar. Magandang umaga naman po, Ma'am Carmela. Ayan, kamusta po tayo, Ma'am? Salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin ngayong araw. Yes, maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin, sa aming organisasyon para po maging parte ng inyong inisyatibo, no? Para sa, I think related pa rin to sa Safer Internet Day, no? Yes po, sige po. So without further ado, Ms. Maricar, we'll leave the floor to you na po para sa inyong presentation. Okay, maraming salamat po. Ma'am Carmela, visible naman po yung aking presentation? Yes po, ma'am. Visible naman po. Thank you. Yes, so magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood nitong ating event. Ang aking pong topic for today is avoiding scams. Alam po natin na marami tayong mga kababayan na mga OFW na nabibiktima po ng iba't ibang scam. So, ito pong slide na to ay pinapakita lang natin kung gaano na karami ang mga konektado online, no? So, globally, meron ng 8.12 billion population and 5.68 billion of that have unique mobile phone subscribers. So, more than half po ng populasyon ng buong mundo ay mayroong kanya-kanyang connection sa internet through their mobile subscription. And 5.45 billion naman po ang nakakonekta sa internet, wherein 5.17 million naman po doon ang may kanya-kanya rin pong mga social media accounts. So yun po yung global. Ito naman po yung ating Philippine digital landscape kung tawagin. We have around, in January 2024 po, we have around 118.2 million in population, and nakakagulat po, amazing, kasi 117.4 million dyan ang merong mobile connections or subscription, and 86.98 million, more than half naman po ang gumagamit ng internet, and around 86.75 million naman po ang may kanya-kanyang social media account, no? So bakit po halos
1:1 yung subscription dun sa mobile connections, no? Kasi ang iba sa atin, no, ay merong Smart, merong Globe, merong dito, no? So kaya ganyan po yung datos na nakuha natin. Okay, so ano po ba ang scam? O tawag nga natin diyan sa slang word ay budol, no? Nabudol ako. So ano nga ba ang scam? Sabi, scams are fraudulent actions that can be used to cheat someone out of money or confidential information. It can happen in a variety of ways, including through online dating apps, email, social media sites, phone calls, text messages, and even traditional letters or other documents. So ayan, ito na marami na pong nag-evolve na rin kasi, nag-evolve na yung technology ngayon, di ba? Ang dami ng ang buhay natin ngayon ay evolving digitally na. Lahat na online, lalo na nung nagkaroon ng pandemic. So pati ngayon ang pambubudol, online na rin. Ayan, ano po ba yung mga common scams? We have the romance scams, we have the lottery scams, we have the loan scams, the access token theft, and job scams. Ito yung maraming data na nare-report, no? Kami pala sa DICT, kami po ay umaaksyon sa mga kababayan natin na nakaka-encounter ng online scams, yung mga nabibiktima ng mga online lending app, ng mga online stores, no? And even yung mga nahahack yung mga FB account nila or nakakompromise yung mga data nila, no? So we have partnership with FB Meta. So pag merong mga nahahack, ini-endorse po namin sa kanila para ma-actionan. As well as yung mga cybercrime po, we endorse it to CICC to do further investigation and yun, file cases kung kinakailangan sa PNP-ACG. So, ayan po. And then, ano po ba yung mga common scams? No? There are financial scams that can include charity, lottery, employment scams, and other payment scams. No? Identity or medical information theft. We have the romance scams that can include catfishing and online dating scams. Later, makikita natin yan. Tech support scams that can include access token theft. Ito, yung tech support scams, actually, isang kumpanya pa yan sa India na ganyan lang po ang ginagawa ng bibiktima, ng lalo na yung mga senior citizens na hindi maalam sa technology. So, who is a target for scams? So, sabi nga natin, hindi malayo na mabiktima ang bawat isa. Ang tanong lang is kung kailan, no? Kaya ginagawa namin yung ganitong mga awareness para matulungan kayo mag-identify at magkaroon ng tips paano iiwasan maging biktima, no? So sabi dito, anyone can be a target if you regularly click links, attachments, and images within emails from unknown sources. This can put you at risk and let scammers know that you might be more susceptible to scam messages. So minsan magugulat tayo, di ba, sa text natin, meron na lang biglang papasok, magtatanong, gusto mo ba ng, tawag dito, ang tawag doon, yung sideline, no? Gusto mo ba ng trabaho? No? Hindi natin alam, pag hiningin nila yung information natin, ayun na, pwede na nilang gamitin sa kung ano-anong kalokohan. Ayan. So, which scams are new to you? We have phishing, no? Dati yung phishing, sa email lang yan. Siguro 10 years old. Around 10 years ago, no? Email lang yan. Sasabihan ka na ganito, ganyan, nanalo ka, ganito, i-claim mo to, no? So, ngayon, iba na. May phishing na, may phishing na, may smishing na, may quishing pa. So, nag-e-evolve talaga. Habang nag-e-evolve ang technology, at pati yung mga threats and mga scams, nag-e-evolve na rin. And then we have the tech support scam, nabanggit ko kanina, the online shopping, marami pong nare-report sa amin yan, the catfishing, the lottery scam, the tax scam, donation scam, financial scam, and online dating scam. I hope wala pa po kayo na-encounter na ganyan at hindi po kayo na-biktima. So okay, ano po ba yung phishing? Phishing is a type of scam that tricks people into sharing their login or personal information, usually via emails, text messages, phone calls, and social media posts. The messages or emails might look like they are from a real company that you know or trust, like bank, online store, social networking site, parcel delivery service, or government department. So minsan,
Personal experience, yung asawa ko, nakatanggap siya ng text mula daw sa PhilPost at kailangan daw niyang ibigay yung kanyang information bago niya makuha yung parcel. Although, ano naman yun pick upin mo yung parcel para lang i-confirm na na-inform ka. So, while accessing na yung link at maglalagay na yung asawa ko ng information niya, naisip niya, the day before, I was doing this awareness at nabanggit ko yon. So, ang ginawa niya, hindi siya fill in ng mga info doon sa link na binigay at nagpunta siya doon sa post office. So, pagpunta niya sa post office, panglima na siya sa nabiktima at nasendan ng ganong text, pero dalawa lang talaga sa kanila ang merong parcel na dumating at kukunin. So, mag-iingat po tayo sa ganun. Ano? Even ako sa banking, online banking ko, no, may nagsabi sa akin, sorry for that, meron po akong na-receive from BDO na sinasabi na yung aking daw pong account ay kailangan i-update, no? Kailangan ko daw pong mag-connect dito. So, wag na wag po tayong mag-click ng mga link dahil unang-una ang mga bangko ay hindi po nagbibigay ng link through messages, through Viber, yung mga ganun po, no? Kasi tatawag yan bago nila kayo, para kayo inform nila kayo kung ano man yung mga kailangan nyo sa inyong online banking transactions or account. So ito po yung mga tatandaan natin, no? Anyone asking you to pay a fee in order to apply for a job or get a resume check, kasi marami rin yan. Yung sinasabi ko nga kanina, kung gusto nyo ng sideline, ganyan, may mga nagpapadala rin yan, no? So ang ginagawa nila, tinry ko yan, ang sabi, kailangan ko lang hiningi yung aking details, kailangan ko daw i-rate lang itong mga resort or building or parang tawag dito, mga hotels, no? Re-rate ko lang yun ng 5 stars tapos babayaran ako ng 150 pesos every 10 hotels na i-rate ko. But then again, kailangan ko munang bibigyan nila ako, bibigay sa GCash ko. But then again, or ayan, tama, sa GCash ko. Tapos yung mga sumunod na, pag na-hook ka na, para magkaroon ka ng marami, kasi kung 10 hotel, tapos 150 pesos, no? Kung gusto mo ng marami, ihingi ka pa ng iba, no? Pero bago nila ibigay, gusto nilang humingi ng assurance, no? Hihingi sila sa iyo ng parang 5,000, assurance na talagang gagawin mo to, hindi mo tatakbuhan. Ganun yung ginagawa nila. So, any transaction na ganito, no? Or offer na ganito, wag na wag po tayong kakagat, no? Number 2, messages are posted with poor spelling and grammatical mistakes. Nung unang-unang na-encounter itong mga phishing na to, so usually email yan sa email yan. So, ang usual na gumagawa talaga niyan ay mga Nigerian. We're not, sinasabi na sila talaga yung Pero yung usual na nagpauso, unang ng biktima ay mga Nigerian. So makikita mo dun sa mga spelling nila, sa grammar nila, medyo mali-mali. So, isa sa mga red flag yun. I-check natin. And then, people asking you for money who you don't know in person. So, meron ako personal ko, no? Meron akong dating friend na nag-retire, tapos bigla na lang siyang all of a sudden, ang tagal na namin walang communication, biglang nagtanong, kamusta ka na? Tapos, di sagot naman ako. Tapos sabi niya, pwede ba akong humingi ng tulong sa'yo? Kasi close ko siya. Pero sabi ko, iniiba ko yung tanong. So, kinakamusta ko siya sa saan ka na ngayon, tita? Anong ginagawa mo? Tapos, the following day, nung hindi na siya sumasagot, may kutob na ako, no? The following day, nakita ko yung pamangkin niya, nag-post sa wall yung pamangkin niya na, if you receive messages coming from my auntie Arlene, please take note that her FB account has been hacked and this hacker has been asking for money, no? Para daw sa something na pangangailangan ng tita niya. So, pagka ganon, kahit nakakilala nyo, medyo
lagi tayong maging maduda, no? Laging magtanong kayo sa kanya, huwag kayo agad-agad bibigay ng pera kung kinakailangan. At yung mga gantong mga nang bubudol, lagi yan may sense of urgency, no? Importante lang, nasa emergency lang, no? So pag mga ganon, red flag, wag tayong magbibigay sa ganon. And then, people asking you to move your conversation off Facebook to a less public or less secure settings such as a separate email or yung mga WhatsApp, Telegram, no? Kasi hindi mo nakikita yung kung sino ba yung friends niya, lalo na kung hindi ka naman tawag dito, nag-duty duty na tignan mo o i-check mo, di ba? Hindi mo kinonfirm, no? Basta ka na lang nakipag-usap, no? Yung tingin mo ay, oo, legit to, siya nga yung kausap ko, no? So, yan, pagka mga ganyan at nagsasabi na mag-telegram kayo, medyo matakot ka na doon. Kasi hindi mo nakikita kung sino nga yung friend niya, di ba? Hindi, o lalo na kung bagong tao yun, no? Hindi mo makikita kung sino-sino yung mga friend niya, no? Baka mamaya dalawa lang yung friend niya, fake pala talaga yung account niya, no? Yun. And then, people asking you to send them money or gift cards to receive a loan, prize, or other winnings, no? So, parang ganyan, ako na-experience ko yan, nanalo daw ako ng brand new car sa Toyota. Pero, bago ko daw makuha yon, kailangan kong bayaran parang shuttle fee or something na worth 100,000. So, ikaw, kung yung napanalunan ng kotse ay abot ng milyon, bibigay ka lang ng 100,000 or sabi mo 50,000, at nagbiktima ka, wala ka ng pera, wala rin yung kotse yung binibigay sa'yo, no? So, yung mga gano'n, medyo ingat-ingat din tayo. People claiming to be a friend or relative in an emergency, so mga katulad din ng sinabi ko kanina, na kwento ko, lagi tayong maging dodera sa mga nagiging kausap natin, ano? Kung maaari, request niyo na mag-video call na lang, huwag nang mag-message ng video call para nakikita niyo kung siya ngayon. Although, isa pa pong evolving threat ngayon is yung mga deepfake, no? Mag-iingat din tayo pag minsan may tatawag sa atin na hindi naman nagsasalita. Tapos, ang gagawin, kukunin lang po yung boses ninyo, ilalagay. Pag may mga stalker na alam na medyo may kaya kayo, ini-stalk yung profile nyo. So, pwede nga gawin yan. Tawagan kayo, capture ang boses nyo, kumuha ng picture ninyo or video ninyo and i-attach doon yung boses ninyo, isi-sync using yung AI. Tapos, pwede na siyang gumawa ng video. Or, ayan, sino nga ba yung, si Brad Pitt, no? Merong ganyan yatang video si Brad Pitt na akala si Brad Pitt talaga yung kausap, hindi alam deepfake pala yung kausap niya. No? So, ayan, nag-evolve talaga yung technology, kaya kailangan maging maingat tayo. People or accounts directing you to separate web page, claim a prize, yun na rin kanina. People who misrepresent where they are located. May mga ganyan. Ang usual na bibiktima nito ay yung mga nabibiktima ng romance scam, ng love scam, no? Sasabihin, yung mga nagjo-join sa Tinder, yan, sabihin na doon sila sa US sila, ayun pala, nandito lang pala, yung kapitbahay lang pala, binibiktima sila. O hindi, local lang pala, binibiktima sila, no? So, yan yung mga tatandaan natin. And then, catfishing. Catfishing is when a scammer creates a fake account or identity to trick people into believing they are talking to a real person. So, yan yung mga nasabi ko na kanina na usually ang nabibiktima dito ay yung mga naghahanap ng ka-love life, no? So, ayan. So, identifiers of a catfishing, merong mga fake profile pictures. So, dapat i-ano niya siya, tawag dito, minsan ginagawa yun yung gino-Google Lens, no? May picture naman. So, check nyo yung mga profile niya kung, halimbawa, sinabi ko ako si Maricar. So, check nyo yung sa picture doon sa profile ko. Pwede nyo i-Google Lens yan or i-reverse engineer ninyo. Check ninyo kung pag sinearch ninyo, lahat ng social media account ko na Maricar Magpili ay isa lang yung picture or anything na makita nyo sa Google or sa net na Maricar Magpili. Ako nga lang ba yun? O consistent ba na ako yun, no? So, ganyan. And then, complete avoidance of video calls or real-life meetings. Yung palaging, ito yung mga usually sa Tinder yan mga nakaka-catfish. Yung magme-message sa'yo, papakagatin ka, no? Hanggang sa ma-call ka sa kanila, tapos, ayan, ibubudol ka na nila, no? Tapos, ayaw makikipag-video call sa inyo.
Tapos, usually, pag na-fall na kayo, ang gagawin na niyan, manghihingi na ng pera, ganyan. Pag imimit kayo, sabihin may emergency, no? Tapos, ito, poor language skills, nabanggit ko na yan kanina. Unrealistically perfect, yun nga, yung mga profile picture nila, parang palaging, wow, wow, ang gwapo naman ito, ang ganda naman ng background niya, di ba? Ang galing naman niya, ang ganda ng posisyon, no? So, ayan. Tapos, have no network of friends. So, pag kami nag-a-add sa inyo or nagre-request sa inyo, usually akong ginagawa ko, chine-check ko kung gaano karami yung common friends or mutual friends namin. Pagka medyo konti, medyo kabahan na kayo. And i-check nyo rin yung account niya, no? Pag may nag-check sa inyo, bago nyo yung i-accept yung mga request nila, no? Check niyo kung ilan ba yung friend nito. Baka mamaya hindi naman totoo yung account niya. Parang pambubuda lang talaga yung ginagawa. And then, sub-stories and request for money. Ayan, yung mga nagka-catfish. Meron ako napanood sa YouTube, 10 years na niyang ka-chat, pero hindi pa rin siya naniniwala na hindi yun yung totoong tao. Iba yung identity yung pinapakilala niya. Although nagbi-video call, pero iba yung identity na pinapakilala niya. Tapos, every time na lang na magsasabi na magmi-meet sila, pag the day na malapit, biglang na-aksidente, na-emergency, kailangan ng pera, magpadala siya ng ganito. So, ikaw naman, na-fall ka na, ayun, magpapadala ka, hindi mo alam na biktima ka na pala. So, financial scams naman, ito naman po. These scams include tax, charity, inheritance, lottery, donation, loan, e-commerce, and other payment scams. So, yung huling-huling bagyo, Katrina, di ba? May mga ganyan na nag-post sila na kung gusto ninyong mag-donate para makatulong sa mga nabiktima, mag-send dito sa GCash na to. So, hindi natin alam na meron palang, budol na pala yun, hindi naman pala legit yun, no? And even yung mga, ngayon, yung phishing, yung QR code, minsan, akala natin legit yung QR code, hindi natin alam, lalo na pag mga nakikita natin sa sa mga, may na-attendan tayo na parang bigla ng invitation or something na, yung QR code, no, i-scan mo. Yun pala, yung QR code na yun ay tampered, sticker lang, tapos pinatong doon sa pinaka QR code ng event para lang makuha yung information ninyo. So, yun, nakakatakot din yun, and then, panoorin niyo po sa Netflix yung Apple Cider Vinegar. Yung si Belle Gibson, naging sikat siya na personality, gumawa ng app, online app, about parang yung health app, kung ano yung mga pagkain. Sinabi niya na meron siyang cancer, no? Ano yung mga pagkain prevent cancer, ganyan. Tapos meron siya mga tinulungan na cancer victim, naghihingi siya fundraising siya only to find out na hindi pala totoo yun. Nang scam lang pala siya, no? So, ayan. Someone claiming to be from a financial institution or government organization may contact you and leave a message saying that you owe taxes or other money. Yan, di ba? Minsan, yung mga nagbibiktima ng, hindi. Ano naman pala yung sinasabi ko, online lending app. Mamaya, makikita nyo rin yun. So, they may say that if you don't pay the outstanding balance immediately, legal action will be taken against you. So, pag maka-receive kayo ng mga ganyang messages, medyo i-check nyo muna, no? Suriin nyo, di ba? Yan, bago kayo kumagat dun sa nire-require or hinihingi nila sa inyong information. Tax scams. Be suspicious of messages from people claiming to be tax professionals. Use only legitimate software or websites to file your taxes. Although ngayon hindi pa naman natin to may mga ganyan yung akala natin legit na e-gov app, no, e-travel app. Ayun pala, link lang yon na nakakuha yung information mo. And then, charity scams. Ito, nabanggit ko na to kanina, yung sample dun sa Apple Cider Vinegar na palabas sa Netflix. Although, I'm not sure kung online din sa ginagawa. Pero ito nga, sabi dito, be cautious if you receive an unsolicited email, text, or DM from a charitable organization asking for online donations. If you're unfamiliar with charitable organization, or unsure whether it is a legitimate charity, review the charity's information. Make sure that you are going to the charity's official website before donating. No? Sinasabi nilang, minsan yung FB page,
may mga ganyan na naghihingi, pero kailangan ma-confirm po muna natin yan kung legit sila. Ayan, lottery scams. Lottery scams often carried out from accounts impersonating someone you know or fake profiles pretending to represent an organization. The messages may claim that you're a winner of a lottery and that you can receive your money for a small advance fee. So katulad din yung mga sinabi ko kanina, parang related naman sa online job, no? Ganun din, kailangan anything na nagre-require sa'yo ng pera bago mo makuha yung certain price mo, or bago ka makapasok sa isang trabaho, or bago ma-process yung loan application mo, yan, medyo kabahan na po kayo dyan. Yun yung mga red flags. And then, donation scams. Ito po, these scams are done by accounts impersonating famous religious figures or accounts pretending to be representatives from various charities or orphanages. The scammers will ask for donation. So, pag may mga ganun po, i-confirm ninyo, diba, sinabi, galing siya sa isang foundation, ganyan, or sa, ano ba yung foundation sa Kapuso Foundation, kung gustong tumulong sa mga nabiktima ng bagyo, ganyan-ganyan, i-Gcash dito. I-check nyo po muna sa Kapuso Foundation, halimbawa, kung meron ba silang mga pinopost na gano'n, no? So, minsan gusto lang naman natin makatulong, hindi natin alam, tayo pa pala yung nagiging biktima. So, loan scammers send messages and leave posts and comments on pages and in groups offering or claiming to know someone offering instant loans at a low interest rate for a small advance fee. At dami pong nabiktima niyan. So, sabi ko nga kami po ay nagre-report, nakakatanggap ng mga ganyang complaint. Ang daming nabiktima po ng mga online lending app, yung mga one something, yung mga ganun po na lending app na ang baba ng interest, no? Maglo-loan ka ng 100,000 pero i-require ka nila na mag-prenda, parang ganun, mag-guarantee muna ng 10,000 na mabibigay mo sa kanila. Tapos, ikaw naman, bibigay mo yung mga ID mo, identity mo, account mo, pagkatapos, ayun, hindi mo naman makukuha yung pera mo. Tapos, ang gagawin, kukulit-kulitin ka na, ihaharas ka na, no? Wala ka namang nakuhang pera. So, ang dami pong nag-complain ng ganyan sa amin, no? So, mag-iingat po tayo. Huwag po tayo masyadong madadala ng mga ganyan. Kung gipit na gipit talaga, huwag tayong papadala sa mga ganyan na mababang interest, no? Saka yung mga hinihinging mga information, wag agad-agad natin, lalo na yung mga ID, wag agad-agad natin ibibigay, no? Check niyo po muna, i-check ninyo kung baka may mga kakilala kayo naka-experience na, or i-check niyo sa Google kung may mga incident na na-report against dun sa loan online lending app na yun, ano? Para lang ma-sure tayo, kasi iban nagkakaroon ng anxiety dahil wala na nga, nakuha na sila ng pera, hindi nabigay yung utang nila, tapos hinaharas pa sila. So talagang mental torture yung mangyayari sa iyo, no? So yan po, ingat-ingatan po natin yan. And then medical identity theft. Ito, ang dami pong nangyari na ganito, lalo na nung pandemic, no? So ang dami na nakita yung, kumbaga, ginagamit yung information, tapos pwedeng nagpapanggap na sila yon, kailangan nila itong mga gantong financial assistance para sa pagpapagamot nila or something. So, yan, kailangan din po yung, may experience ako na nagpa-check up ako sa Healthway. Tapos, hinihingi ko yung information nung doktora ko kasi kailangan ko ng prescription niya. So, ayaw nung doktor, baliktad naman, ayaw nung nurse ibigay sa akin yung details. Talagang data privacy. So, ganun din yung mga medical info natin. Dapat din napoprotektahan yan, So, nakalagay dito, to avoid medical identity theft, keep the following tips in mind. Be very cautious about giving out your health insurance or other personally identifiable information to unknown companies or people. Baka may iba dyan sinasabi na may libreng check-up, no? May libre kayong check-up sa initial na ninyo,
pagpunta ninyo, no? Yung mga ganun. Tapos hindi mo alam, may na-report dito sa Plaridel, meron pa daw eye scan na gagawin. Tatanggalin daw yung may mga, anong tawag doon? Glaucoma ba yun? So may mga ganun, ano? Tapos, kinuha yung, nagkaroon ng eye scan. So, yung information, ganyan, kinuha. So, ngayon meron nagko-complain na, na constituent dahil saan na nagagamitin nga naman yung information? Diba? Bakit kung kailangan mo na magbibigay ka ng health benefits sa iyong mga constituents, bakit through eye scan? No? So, may mga ganun, nakakatakot na rin, baka kung saan gamitin. So, while medical providers may wish to take a photocopy of your insurance card, try to avoid allowing others to photocopy your insurance cards or sign a blank insurance claim form. Always review your insurance statements, explanation of benefits, and be careful when shopping for prescription drugs or other medical supplies online. If the price seems too good to be true, it probably is a scam, no? So pag sobrang baba, baka mamaya naman hindi naman legit yung mga gamot na yan, ano? And then infected computer or tech support scam. Ayan, remember, when someone claiming to be a tech support for a real company may say that viruses have been detected on your computer or broadband router, and then they may ask you to follow instructions to save your data or grant them remote access to your computer, which allow them to install malicious software on your computer and then access your bank or steal your personal information. So to avoid these scams, hang up the phone or ignore the message and then reach out to the company directly to the channels listed on their website. Do not interact with the unsolicited messages. If you think that your computer or other device has been infected with malware, immediately run a scan or seek professional help. So yan, minsan wala pa naman yata dito sa ako na narinig dito sa atin. No? Wala pa kami narinig na ganong nabibiktima or nagre-report. Usually napapanood ko to sa YouTube, and isa siyang company sa India na talagang nanloloko ng mga senior citizens. So, kesyo nag-expire na, so sasabihin nila, kailangan mo nang i-update yung antivirus system mo. I-charge ka namin ng ganito, yung 2,000 magiging 20,000 pala yung china-charge, hinihingi yung bank account, either i-charge ng malaki or nakakuha yung bank information ng mga senior citizen, nakakakuha ng pera. So, ayan. Online dating or romance scam, nasabi ko na po ito kanina, usually yung mga nabibiktima ng catfishing, yung mga nagsa-sign up sa mga dating site, no? Yung mga Tinder, no? So, ayan, if you choose to participate in an online dating apps or websites, remember that anyone online could be saying that they are someone who they are not. So, parang yung catfishing kanina, iba yung personality niya. So, you may want to be more careful with someone you meet online if they display any of the following. Their photos are stock or professional photos. Yung sabi ko kanina, napakagwapo at parang ideal talaga. No? Walang yung mga woke up like this, no? Yung mga ganon. Yung ordinaryong picture, wala. Talagang, ang ganda talaga nila sa lahat ng mga pinopost nilang picture. They make you uncomfortable by immediately professing their love using strong language. Ayan, yun nga, nabubudol ka na. Pinapa-fall ka nila, no? Parang masyadong mga mabulaklak ang dila. Ayan. They make you uncomfortable by pressuring you to leave the dating site and communicate with them through email or text messaging. Or yun nga, pwedeng i-request na kayo lumipat sa WhatsApp na lang, sa Telegram, no? Ayan. So, common warning sign, wants to leave a dating app immediately and use personal email or messaging app to chat. Claims to be in love very quickly to persuade you to speak with them. Plans to visit but claims that something bad happened and cancels plans. Asks you to wire money or send gifts or gift cards. So, ayan, no, minsan sasabihin nila, ang ganda-ganda mo, pag paliligawan ka, papadalan ka ng, kunwari, bulaklak or pagkain. Tapos pag na-fall ka na, ayun na. Meron ganyan na sa Tinder, medyo same-sex sila, no? Isang gay, dalawang gay, na yung gay na nabiktima, na naniwala siya, na-fall siya, hanggang sa after ilang months na nila na medyo nagkaroon na ng relationship, in-encourage siya na mag-invest. So,
siya, tiwala, binigay yung account niya, yung bank details niya, binigay ng pera. So, ayun, na-swindle. Tapos makuha yung pera, hindi na nagpakita. No? So, remember that any online love interest that asks for money is likely a scammer. So, huwag tayo masyadong mapofall. Ayan. So, tips for staying safe when meeting in person, kung talagang nagde-dating app kayo, no? Lalo na yung mga teenager, baka meron kayong mga anak dyan, no? Itong awareness natin, hindi lang para sa mga mature, baka may mga anak din kayo, no? Ang dami nating nakikita sa news, mga bata na akala nila, kaedad nila yung ka-meet up nila, or ka-chat nila, nung nag-meet up, 30 years old na pala, tapos wala nang magawa, nabiktima na yung bata, na rape na, no? So, pagka ganyan, or meron dito sa atin na single pa at nakikipag-date online at gusto makipag-meet up. So, share your location with family or friends. Dapat may nakakaalam kung saan kayo pupunta. And then, meet and stay in public. Huwag papayag na sa kung saan-saan na kayo pupunta. Baka mamaya, ayain kayong mag-date sa Loyola Memorial, no? Yung ganyan. Huwag kayong papayag. Kahit natahimik, nakakatakot yun, ano? And then, familiarize yourself with the meeting spot. Monitor any alcohol or substance consumption. Nakita naman natin yung mga ganyang news before, di ba? Yung flight attendant, no, na naging sensational kasi yun nga, namatay siya, nabiktima ng gang rape ata, tapos nilagyan nga ng pampatulog yung kanyang inumin. Tapos yun, nabiktima. And then make sure your mobile phone is charged para in case talagang kailangan mong makatawag at emergency, di ba? Meron kang means to communicate. Arrange your own transportation. Huwag kayong papayag na ipapag-grab kayo. Baka mamaya kung saan na lang kayong dalhin. And then, share personal information carefully. Huwag basta-basta nagbibigay ng mga personal identifiable information sa taong bago pa lang ninyo nakikilala. So, people may misrepresent themselves and their intentions in their dating app profile, including their gender, sexual orientation or age. And this could lead to harassment or harm if you decide to meet them in person. So keep your communications within the dating app, do your research, and really get to know the other person before you meet for the first time. So tips for staying safe when meeting in person: don't share personal information like your home address. Instead, meet up in a public, well-lit area during the day. Create a meeting plan and share it with a trusted friend or family member. Or yung iba, parang yung sa app nila, yung parang may na-geolocate sila kung nasaan sila. So, dapat maganda yun. Magda-download kayo ng mga ganong app, no, para makatulong. Tell someone about your plans. Consider asking someone to join you when you make the in-person exchange. Bring your fully charged cell phone in case you need to contact someone for help. So, ito naman po, fighting fraud. So, protect your device, install anti-malware and antivirus software, and run regular scans. Install any updates to apps, plugins, and software. Set up a multi-factor or two-factor authentication for personal accounts, and then back up important files and personal information using a secure method. Kung yung phone po ninyo usually nagdo-notify for update, i-update niyo po, huwag niyo disregard yung ganun. Kasi minsan, di ba, yung mga system, bago pa lang yan, so may mga nagkakaroon sila ng mga version 2, ganyan, no? So, para yung phone din nyo, yung mga gadgets ninyo, updated din, no? Mas mapaprevent yung mga ganyang infection ng mga malware, no? Yan. If you feel uncomfortable or unsafe, if you found someone you know is the victim of a crime or is in immediate danger, contact your local law enforcement for help. If you ever feel pressured or uncomfortable, you can end the date and arrange your own transportation home. You can block anyone who makes you feel uncomfortable. Report anyone you think suspicious. So ito yung mga nakikipag-date at nakikipag-meet up in person, ano? So yan yung mga tips natin. So what do I do? If you give a scammer your login information, change your password. If in case po na nabiktima kayo, yung meron kayong mga in-accommodate na mga texts, no? Or mga Viber messages, no? So, yeah, if you gave your scammer your login information, change your password right away. If you use the same password for multiple accounts or websites, change them all, and then create new passwords that are strong and unique.
If you pay the scammer with a credit or debit card, contact your bank or credit card company right away para kung hindi pa natatransact, hindi pa nako-claim yung amount na nailabas ninyo, at least ma-hold pa yan ng institution, no? Ito naman po yung mga commerce scams, di ba? Ang dami na kasi mga online sellers, no? So, remember, always be cautious when using person-to-person transactions to purchase e-commerce items, especially if an item needs to be shipped. Minsan kasi, merong mga online seller, no? Akala mo legit, pinicturan yung rider, papunta na, ayun pala, ano yun, stock photo lang pala yun, no? Nagbigay ka ng pera, no? Sabi, sige po, pahingi pong picture ni rider para ipadala ko na po yung GCash. Nag-GCash ka na. Nagpadala nga siya ng picture ni rider. Ayun pala, stock photo yun. Tagal mo naghihintay, walang dumating. No? So, ingat-ingat tayo sa mga ganyan. And, lagi niyo pong i-check yung mga online shop, no? Tingnan niyo ilan na yung reviews, ilan yung nagpa-follow, no? Tapos tingnan niyo kung gaano kadalas siya nagpo-post ng mga items niya, marami bang bumibili. So, yun. And then, be wary of gift card scams. Communicate on Facebook if transactions were made through FB Marketplace. Consider the delivery options. Kung pwede, COD, no? Para avoid nga rin na nagbayad ka tapos na-scam ka lang. Don't buy or sell recalled items. Baka mamaya ang daming ganun yung mga akala nila nakatipid sila. Tapos pagdating sa kanila, ay wala, hindi mo na pala magagamit, no? Use online payment methods. Be careful and alert when paying by bank transfer. Verify the item. Watch out for counterfeit items. Watch out for counterfeit and recalled items and compare prices before buying an item. Yan. So, verify the item. Watch out. Naulit siya, no? Checks can be counterfeit, so use online payment methods such as PayPal. Reach out and double-check that you can actually contact them. And only use encrypted websites. May napanood ako sa online. Nagtitinda sila ng mga bila-bilao packages. So, ang daming, may isang sa kanila nag-order 20 sets ng, magpapasko yun December 28, yata December 20, magna-New Year, December 28, December 29. Nag-order ng parang 19 sets ng bilao package nila worth around 60,000 o 40,000, ganyan. Tapos, tinanong kung sigurado talaga yon, go ba yung go ba yung transaction na yon? Oo daw, pero bago sila nag-proceed, sabi niya baka pwedeng magbayad. So ang ginawa nung kliyente, nagpadala ng cheque, nag-post-dated check daw, nag-issue doon sa kanilang BDO account. So pagtingin niya sa kanyang online BDO account, may nakita nga na nakapending doon na amount na ganito. Kasi nga 3 days ang clearing ng cheque. So, ang nangyari, nung minamadali na sila, nung nag-order, ganyan, ipadala na daw, ganyan, medyo nagdududa na sila kasi bakit PDC, no, post-dated check yung binigay. So, ang nangyari, nung tinatanong nila, basta parang sinuscrutinize nila yung nag-order kung paano, ganyan, nung hindi na masagot or binlock na sila, ayun na, nabudol na sila. Buti na lang yung items nila, nabenta pa nila, although parang nag-50% off na sila, nalugi na sila. So kahit na, kumbaga, kesa naman wala silang kitain, yun, na 50% off na lang nila yung mga paninda nila. Ayan. Spot the warning signs. Be sure to review product-specific guidelines about what is allowed on the marketplace. Protect your privacy and be mindful of sharing personal details and information. Be wary of gift card and scams and deals that seem to be too good to be true. You are being asked to click on a link, open an attachment, or enter personal information into an unknown or untrusted external website. Mga nabanggit ko kanina, no? Yung sa parcel, no? People or accounts directing you to a page to claim a prize. Messages or posts with poor spelling and grammatical mistakes. So, ano yung key summary nito? Let's all check common warning signs, especially when asked to meet in person for dating and commerce scams. We should protect ourselves from fraud through different measures like
using a two-factor authentication or multi-factor authentication or yung mga OTP, no? Huwag natin sinishare kung kani-kanino. Review your platform's commerce policies and other risk mitigating actions. May mga community guidelines naman po yung mga yan eh. Sa Facebook, may mga community guidelines yan. Halimbawa, yung sa mga marketplace nila, no? Meron yung guidelines kung halimbawa nakatanggap ka ng damage or or non-existing, ganyan. So, check nyo palagi yung mga community guidelines nila. So, for any cybersecurity concerns or may mga gusto kayong i-report na scams, ito lang po yung mga tawag dito, informations, no? Where you can get in touch with them to report any untoward online transactions po na na-encounter ninyo. So, ayun po. Maraming salamat. Yun po ang aking presentation. Naway may mga nakuha kayong tips. Alright, sige. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi, Miss Maricar. I'm sure mas marami pa po ang nagiging interesado sa ating topic na ito kasi katulad nga po na sinabi ninyo kanina, habang tumatagal ay mas nagiging bahagi na ng ating araw-araw na buhay ang internet, lalo na po noong pandemic. And dahil po dito, okay lang po ba, Miss Maricar, na kami po ay may mga kaunting inihandang katanungan para sa inyo? Para po mas mapalawig pa ang kaalaman na binibigay po natin sa ating mga viewers. Yes, ma'am. Sige po. Okay. Sige. So, yung una po nating question, bakit daw po mas importante na maging ligtas ang paggamit natin ng internet? Ano daw po ba yung magiging epekto nito sa atin kapag hindi tayo magiging maingat sa paggamit ng internet? Okay. So, importante naman talaga na maging safe yung paggamit natin ng internet, kasi katulad ng mga nasabi ko kanina, ang dami nating mga information na pwedeng i-share, no, online. Kaya dapat pili lang yung mga impormasyon na binibigay ninyo. Lalo na yung mga nasabi ko mga scammers. May mga akala natin trusting na mga tao, na mga sites or organization na pag hindi natin binusisi at nag-fact check, wala. Maaari tayong maging biktima. No? Pwede tayong maging biktima ng scam, pwede tayong ma-cyberbully, no? So, pwedeng makuha yung ma-compromise yung mga information natin. So, importante talaga na ine-explore natin yung mga nakaka-encounter natin online. Opo. Since nabanggit niyo rin po kanina, ma'am, na marami na talagang scams ang nagaganap ngayon online, meron po bang mga ginagawang hakbang yung government natin para maging ligtas yung mga Filipino sa internet? Yeah. Sa amin po sa DICT, isa sa mga mandato namin po ay itong mga pagkandak ng ganitong mga awareness initiative para nga ma-increase yung level of awareness ng ating ng general public, no? So, iyan yung isa sa mga mandato namin dito sa Cybersecurity Bureau. Meron din naman yung ating RA 11930, di ba? Yung anti-OSAIC po. Alam ko ang bawat yung mga ISP providers, telecommunication companies, merong mga role na binigay sa kanila. Even yung mga social media platforms, may mga tawag dito, may mga functions. Yes, meron po silang mga dapat na sinusunod na function nila, kung ano po yung mga nakalagay doon sa RA 11930, no, para ma-prevent na itong OSAIC, SAIM incidences. Okay. And we also have the child online safety policy rin po. Okay po. Sige, ma'am. So, nabanggit na rin natin yung RA 11930 no, sa OSAIC. So, pag-usapan naman po natin yung mga kabataan ngayon kasi ang dami pong gumagamit ngayon ng internet na mga bata. Hindi rin sila nalimitahan na gumamit ng TikTok, Facebook, and Instagram. So, sa tingin niyo po sa mga magulang, kapag minor de edad pa yung mga anak po nila, ano po sa tingin niyo yung dapat nilang bantayan sa paggamit po ng mga anak nila ng mga social media applications?
Yeah, yung sinasabi ko nga ito pagka nagkakandak ako ng digital parenting kailangan sineset natin yung mga magulang pwede nilang iset yung mga parental controls ng mga itong mga platform na to even sa Google pwede mo iset kung ano lang yung pwedeng i-search ng mga anak natin. And then yun nga kailangan rin po protektahan natin sila online by educating them kung ano yung mga dapat na content lang ang kanilang at saka sites lang na kanilang tinitignan. Opo. Sige, ma'am. So, salamat po doon. Regarding naman po doon sa may phishing na didiscuss po ninyo kanina, marami po sa mga tao ngayon, especially yung mga middle age po, na hindi nag-a-adjust pa lang sa ating technology ngayon. Medyo natatakot na rin po silang mag-download ng mga mobile banking apps kasi prone daw po ito sa scam. So, sasagutin po natin ngayon, safe pa rin po ba gumamit ng digital banking? And if safe po siya, sino-sino po ba yung mga prone sa hacking ng paggamit po ng mga mobile banking? Safe pa rin naman po ang mobile banking, lalong-lalo na kung meron itong yung mga biometrics na features. Mga Face ID. Yes. So, at least safe siya, alam mo na kahit iwan mo yung phone mo, hindi naman basta-basta ma-access yung banking account. And then, sabi ko nga kanina, kung may mga natatanggap silang notification from their bank, na sinasabi, i-click itong link na to kasi hindi na updated yung data. So, anything po na text or mga messages received from bank, any banks po, ay medyo kakabahan tayo kasi hindi po sila magpo-provide sa atin or magte-text sa atin ng alam ko pinagbawal na po yan na kung mapupunan ninyo hindi na ganon. Pinagbawal to before na lalagay sa mga messages ng link. So yun nga, ang problema nga natin, yung mga threat actors ngayon ay magagaling na. Ang ginagawa nga nila, akala mo yes. Yes, akala mo legit, pero pag kinlik mo, ayun, hindi pala siya yung totoong link o site, So, yun lang po. Basta pagka gano'n na may mga link or may mga site na pinapa-click sa inyo, medyo, magduda tayo. Dahil baka mamaya, mabiktima lang tayo dahil sa iba palang site siya or yung data pala natin ay ma-compromise. Okay, so huling katanungan na po ito, ma'am, para sa ating segment ngayon. Meron po bang mga pwedeng i-download po na application yung mga viewers natin or programs po sa mga gadget nila para maging safe ang paggamit nila ng internet? May mga application, although yun nga lang po, hindi kami as a government institution, hindi po kami nag-endorse. Pero ang importante nga lang po, yung sabi ko kanina, dapat kung may mga nagno-notify sa inyo na i-update yung itong mga, yung system update. So, yun. Lagi po natin i-update. Tayo po mismo ang maging maingat, Yes, opo. So, yun. Sige po. Meron app, kaya lang hindi po kami makapag-endorse. Yes. Opo, maka-check nyo naman sa Google Store, kung ano yung... Okay po. Sige po, ma'am. Pabulong na lang sa akin mamaya. Yes po, Ma'am Carmela. Pero ano po pala yung general term para sa mga application na yon? Ano po ang tawag sa kanila? Meron po ba tawag sa kanila? Yung mga VPN, para... VPN. Di makita ang location. Yes, yung mga VPN yan. I see. Yan. Opo. Tapos yung mga password managers para hindi mo nakakalimutan yung mga password mo kung saan-saan mo nilalagay. May mga ganyan. Parang sa iPhone, meron din po. Opo.
Okay, sige. So maraming salamat po uli Miss Maricar, no? So there you have it mga ka-1343. Maraming salamat po uli sa ating panauhin Miss Maricar at sa ating po mga taga-subaybay. Sana po ay lubos ninyong naunawaan at sana po ay maging makatulong ito sa atin upang malabanan ang human trafficking sa ating mga lugar, no? So wag po tayo mag-alala dahil makakasama pa rin po natin ang ating bisita upang sagutin ang inyong mga katanungan naman sa susunod na bahagi ng ating programa. Papainumin lang po muna natin ng tubig si Miss Maricar, no? See you Yes, later po, ma'am. Miss Maricar. Thank you, Salamat ma'am. po. Okay po. So ngayon po, batiin po muna natin ang ating mga manonood, no? Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sana po ay gising na gising pa po tayong lahat. Maraming salamat po sa mga viewers natin sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union. Meron rin po tayo sa Pangasinan. Hello rin po kay Sir Bayan Saban po. Good morning, watching from Mindanao Children's Library. Good morning po sir, sana po kayo ay may natututunan sa ating webinar ngayong umaga. Kay Stellar Flor de Lis, good AM, watching po from Bagasina Senior Memorial High School. Tayo po ay may mga manonood din mula sa Quezon Province, Laguna, Rizal, Cavite po. Hello po sa ating mga kaibigan from Cabso na laging nanonood po at sa mga Faucides ng Dasmariñas, Cavite. Meron rin po tayo from Cebu, Samar and Aklan. Ayan, medyo buong Pilipinas po pala ay may nanonood sa atin. Si Miss Teresa Leno Calawin from Dasmariñas City. Meron rin po tayo from Davao, South Cotabato, and meron rin po tayong viewers from Australia. Sige, so nakita ko po kanina si Miss Agnes Cabe. Hi po ma'am, sana po ay nandito pa po kayo ngayon sa ating segment ngayong umaga. So ayan, so kung nagustuhan po natin ang ating talakayan, makikisuyo lamang po na pakilike ang ating webinar ngayong umaga at pakishare na din po ito gamit ang ating mga hashtags na hashtag HHL2025 Internet Safety, hashtag BreakAllChange, hashtag Human Hindi Laruan at hashtag 1343 Action Line Against Human Trafficking when sharing po. At kung tayo po ay may oras pa, makikisuyo na din po na pakilike ang aming Commission on Filipinos Overseas at 1343 Action Line Facebook pages po. So napag-usapan na rin po natin ang 1343 Action Line. Narito naman po ang 1343 Action Line Human Trafficking. Ang kaagapay ninyo 24/7 sa pagre-report po ng anumang aktibidad na may kaugnayan sa human trafficking. Ito ang hotline po na maaaring tawagan kung kayo po ay may nakikitang kahina-hinalang mga gawain o aktibidad sa inyong lugar or kahit po sa internet. So maaari po itong maabot sa pamamagitan ng pagtawag sa 1343 o kaya naman po ay maaari kayo mag-report sa aming website na www.1343actionline.ph. O di kaya po, pwede rin naman po magpadala ng mensahe dito sa ating 1343 Action Line Facebook page. At tandaan po nating lahat na ang human trafficking ay laban po nating lahat. Ang 1343 po, ibig sabihin, I can help you, we can help you against human trafficking, So, sa ngayon po, tinatawagan na po natin uli si Miss Maricar para po sa ating Q&A portion. Okay, Miss Maricar? Ayan, ma'am. Sige, so ma'am, are we still okay po? Konti lamang po ito. Sige lang, ma'am. Sige, ma'am. So ito naman pong questions na to ay mula po sa ating mga manonood po, So una pong katanungan ay galing po kay Miss Erlinda Ortiz po from Dasmariñas, Cavite, Ang question niya po is, ano daw po ang kinalaman ng internet safety sa human trafficking? Okay po. So, ang internet po kasi ay nagagamit na ngayon sa human trafficking. Kung makikita niyo po, di ba, merong mga naging isa sa mga sensationalized na balita related sa human trafficking is yung sa Pogo. Di po ba? Nakita niyo po yung sa Pogo. Ang daming mga Taiwanese, Cambodians, at ibang nationality na akala nila, usually nabibiktima sila dahil ang akala nila may nakikita silang post for job, online, tapos
mag-apply sila doon, makukuha sila, papapuntahin sila dito. Akala nila legit yung trabaho. Pagdating dito, kinukuha na yung passport. No? So, biktima na sila ng human trafficking. Ayan, nagtatrabaho na sila sa Pogo, sila na yung nagiging medium for mga romance scam, no? Sila yung nambibiktima ng mga either yung mga senior, yung mga may kaya, no? Kasi yun pala yung naging trabaho nila na akala nila ay legit na online job yung napasukan nila. Legit na job yung napasukan nila. Yun pala, yun. Like yung Pogo, yung scam. And yun, lima na pala sila ng human trafficking. So marami po ganyan. Marami na nakita natin nung na-sensationalize yung Pogo. Mas nadadalian po pala yung trabaho ng trafficker ngayon, no, dahil digital na po ang gamit nila ngayon sa pang-scam at pang-recruit. Ano? Sige, pero kung sakali naman po, ma'am, na may napatunayan daw po na nagkasala through online platform, no, pinapatanong po ni Miss Judy Madiam, ano daw po yung pwedeng pinakamagandang gawin? Depende po yan kasi dun sa ating RA 10175 may mga po doon. Pwede nang i-check yun kung ano-ano yung mga cyber libel, yung mga ganyan. Pwede silang, depende kung ano mga offenses, no? So, pwede nilang guide yung 10175, Republic Act 10175. And then, pagdating naman sa mga information nila, kung na-breach or na-identity theft sila, pwede nilang gawing basis po yung RA 10173, no? Yung Data Privacy Act, kung ano yung mga protection or ano yung mga steps or guides kung halimbawang nabiktima ka ng identity theft, no? And then we have yung safe spaces naman po, RA 11313. Ito yung laban sa online harassment at gender-based cyber violence. Yan yung mga Republic Act or mga laws na pwede po nating i-check regarding sa mga possible cybersecurity-related scams or online tawag dito, sabi niya kanina, crimes or online crimes po, no? So, yan. May mga guidelines doon sa mga laws na yan na pwede nating i-review. No? Ano yung pwede nating guidelines? Ano yung mga kailangan? Pag halimbawa nag-file tayo ng complaint on cyberbullying, mga ganyan. Okay po, sige. So next question naman po ay galing kay Miss Ilderosa Valenzona, no? Nabanggit niyo na rin po kanina, ma'am, na pwede sila humingi ng tulong sa DICT in case na nagka-problem sila doon sa safety ng kanilang mga social media applications, no? Bukod po ba sa DICT, meron pa po daw bang sangay ng pamahalaan na pwedeng tumulong sa mga suliraning pangkaligtasan ng internet, lalo pa sa mga minor de edad? Ang NCC OSAEC SISAM, DOJ, NCC OSAEC SISAM, sila po ang in charge sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children, no? Meron silang hotline, hindi ko lang maalala. May hotline yan. You can search na lang po sa Google, DOJ, NCC-OSAEC-SISAM po for any sexual abuse and exploitation concerns po ng ating mga anak. Alam ko yung mga DSWD rin po ay ka-partner nila. Marami pong mga ahensya na involved at ka-partner ng DOJ sa pag-iimplementa ng RA 11930. So even the private sectors, the internet service providers, yung mga telecommunication companies, may mga kanya-kanya silang functions and roles in implementing and adapting yung RA 11930 or yung pagpoprotekta ng ating mga kabataan laban sa online sexual abuse and exploitation and even exploitation materials. Okay, sige po. So,
huling katanungan na po ito, Ma'am Nok, mula kay Miss Eddie Batalier naman po. At dahil marami na po ngayon sa ating mga Filipino yung parang nagiging rising na content creator sa Facebook po. So, ang tanong naman po ni Mr. Eddie Batalier, bilang isang baguhang content creator sa Facebook, ano ang dapat naming tuunan ng pansin upang hindi mapunta sa mga masasamang loob ang aming personal identity or information na pwedeng magamit sa kasamaan? Okay, so nabanggit ko na po kanina yung paggamit ng mga two-factor authentication. Wag po natin ini-expose yung ating mga personal identifiable information. Tapos, as much as possible, limitahan lang din natin yung audience natin sa mga personal posts natin. If you remember po, may incident before ng Zoom bombing, no? Nung bagong-bago pa ang online class. Kasi yung mga teachers noon hindi pa gamay, kung kanina nila naibigay yung password, meeting link, tapos ayun, nagulat na lang sila, biglang may nagma-masturbate doon. In the middle of the online class, biglang may nagmasturbate, no? So ayan, tapos mag-ingat din po sila sa pag-click at pag-download ng mga attachments and apps, no? Minsan kasi mga influencer gusto rin nilang pagandahin yung content nila, no? May mga apps sila na gustong i-try, pero yun nga, sabi nga namin endorse, so pero ang gawin po natin, every time na meron tayong i-download na app, check muna po natin yung mga reviews, no? Ilan na yung mga nag-subscribe or naggamit ng mga app na yon. And then opo, tapos iwasan din po yung oversharing ng live stream. Kasi mas yung vulnerability, no? Hindi pala. Ito pala yung itong influencer na to. Baka mamaya may kayong social engineer kayo ng mga nakikita yung day-to-day life nyo. Yes. Kayo na yung nagpapagpima. Ina-expose na yung mga sarili niyo sa mga threat actors. Yun. Yes. Okay po. Sige, so ayan. Salamat po sa pagsagot sa mga katanungan, Miss Maricar. Any final message po sa ating mga taga-subaybay? Teka lang po, nahuhulog ako sa aking Ayan. Sige, ma'am. May tip na kasi ako, babasahin ko na lang po Okay po. Opo. Sa panahon po ngayon na napakalawak ng oportunidad at kaalaman na dala ng internet, pero kasama po dito yung iba't ibang panganib, no? Gaya ng cybercrime, misinformation, online exploitation, and bilang mga responsabling digital citizens, tungkulan nating maging maingat, mapanuri at lagi pong magsanay sa ligtas na paggamit ng internet. Sa mga kabataan po, tandaan na hindi lahat ng nakikita online ay totoo. Ang dami pong fake news, no? Ang daming mga misinformation, disinformation. Yes. So maging mapanuri agad, huwag maniwala sa anumang informasyon, at sa mga magulang naman po, gabayan natin yung mga anak natin, turuan yung mga anak natin tungkol sa digital safety. Yung mga karamihan ng mga nandito siguro mga magulang naman na yung mga nakikinig, And para na rin sa ating lahat, gamitin po natin yung internet para makapagbigay ng positive influence sa iba at maging bahagi ng safe at mas maayos na online community. So kasama niyo po ang DICT sa pagpapalaganap ng ligtas at makabuluhang paggamit ng internet. So yun po, maraming salamat po ulit sa pag-imbita ng aming organisasyon, ng aming departamento para sa programang ito, Ma'am Carmela. Sige po. So, salamat po sa inyong mensahe, ma'am. No, ako din po personally, ang dami ko natutunan. Pati pala medical records ngayon ay nakukuha na rin po sa atin, no? Yes. Sa ating mga manonood naman po, napakaganda po ng ipinadala ninyong mga katanungan at talaga pong kitang-kita po yung kagustuhan natin na maging mulat po sa usapan natin ngayong internet safety. So ngayon po, since nalalapit na po ang pagtatapos ng ating programa, sa mga dumalo po ng ating webinar, maaari po ninyong makuha ang inyong e-certificate of attendance matapos pong masagutan ang ating webinar feedback form sa pamamagitan po ng pagtungo sa link na makikita po ninyo sa inyo pong mga screen. Okay? Hintayin lang po natin yung link. Ayan.
So, kailangan po muna itong masagutan bago po natin makuha yung e-certificate po natin. Ito po ay matatanggap ninyo individually via email po at pwede po kayo mag-feedback dito until March 6, 2025. Maaari lamang po magsagot nito upang bago ang nasabing petsa para po matanggap ninyo ang inyong e-certificates po. Pakisigurado rin po na tama ang email address at contact number na ibibigay natin sa ating online feedback form. Okay? So for now po, tayo ay magtungo na sa paggawad po ng Certificate of Appreciation para po sa ating butihing panauhin. Ms. Maricar? Ayan po, So, ito pong e-certificate na to, ipapadala rin po sa inyo. Pero I'll be reading po yung contents po ng ating e-certificate po. This Certificate of Appreciation is hereby awarded to Ms. Maricar Magpili of the Department of Information and Communications Technology, Cybersecurity Bureau for her invaluable services rendered as subject matter expert during the 20th Human Hindi Laruan webinar series, #Internet Safety Be Your Priority, held on February 27, 2025 via Facebook Live. So ito po ay to be signed ng aming Secretary Dante Francis M. Ang II po. So muli ma'am, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming programa, Ms. Maricar. Hopefully po sa uulitin po, let's keep in touch po. Salamat, Ms. Carmela. Huwag po kayo magsasawa. Sige po, maraming salamat po ma'am. At sa atin rin po mga manonood po, maraming salamat po sa mga nakasama natin ngayon. Maraming pong salamat sa pagbabahagi ng inyong mga opinion at katanungan sa ating naganap na webinar series po. So ito pong naka-flash sa inyong mga screen. Pwede nyo po itong i-download sa aming website na cfo.gov.ph. Punta lang po kayo sa publications na part po ng aming website para po ma-download ang ating primer on RA 9208, Anti-Trafficking in Persons, para na rin po sa inyong kaalaman. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Naka-flash po uli ang ating 1343 Action Line Against Human Trafficking na Facebook page. Sana po pakilike ito alongside with our Commission on Filipinos Overseas Facebook page po. Again, wag po nating kakalimutan na magsagot ng ating online webinar feedback form para po makuha natin ang ating mga e-certificates. Okay? So, dyan na po nagtatapos ang ating webinar. Muli, ako po si Carmela. Kasama po ang aking mga kasamahan dito sa CFO at sa 1343 Action Line at sa pamumuno po ng aming chairperson, Secretary Dante Francis Ang II, ay nag-iiwan po ng paalala na ang laban po sa human trafficking ay laban po nating lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.